Natatandaan po ba ninyo ang ebanghelyo natin nung isang linggo? Ito po, just to refresh you, para lamang teleserye na nire-replay muna yung ang nakaraan, pagkatapos saka yung kanyang present. Ang nakaraan sa ating banal na ebanghelyo ay tungkol po sa pagtatanong ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Sino daw ako? Sabi ng mga tao. Narinig natin, may Elias, Jeremias, isang propetang muling nabuhay, at maya-maya tinanong ni Jesus ang kanyang mga disipulo, kayo, sino ako para sa inyo? At si Pedro po ang nagsabi, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, kayo po ang Mesiyas. Ang pagtingin ng mga disipulo ay kasama na rin po ang pagtingin ni Pedro, ay isang politikal na Mesiyas. Isang Mesiyas na hindi maghihirap. Kaya nang sinabihan ni Pedro ang Panginoon, wag po, hindi po mangyayari na kayo'y mamamatay sa krus. Sinabihan niyang, Satanas, lumayo ka sa akin. Sapagkat ang iniisip mo ay ang plano ng tao at hindi ang plano ng Diyos. Ang ating banal na ebanghelyo po ay kasunod na kasunod lang ng ebanghelyo ng isang linggo. At dito ay sinamantala ng Panginoon na muli niyang ulitin sa kanyang mga disipulo ang katotohanan na siya ay mamamatay sa krus, na siya ay ibabayubay sa krus. Kung kaya naman, sabi niya, ang anak ng tao ipagkakanulot, papatayin, at muling mabubuhay sa ikatlong araw. This is the second prediction of the Lord of His suffering and death. Kaya naman, ang mga disipulo hanggang ngayon, hindi pa rin nila naintindihan. At habang daan, sila nagtatalo-talo. At tinanong ng Panginoon, ano ba ang inyong pinagtatalunan sa haba ng ating paglalakbay? Wala akong makapagsalita dahil ang pinagtatalunan nila ay sino sa kanila ang dakila. If I will go wild in my imagination, siguro sabi ni Pedro, ako ang the best. Ako ang rock foundation. Ako nga ang leader ninyo. Di ako ang pinakang the best. Ako ang pinakang bida. Sabagat ako ang pinili ng Panginoon. Pedro, sa batong ito, ako yun, ay tatayo ko ang simbahan. Sabi naman ni beloved John disciple, maling-mali ka, Pedro. You may be the leader of the church. Pero pansinin mo, sino ang pinakamamahal ng Panginoon? Pansinin mo yung ating portrait, yung ating picture. Saan nakahilig, saan nakahilig ang Panginoon? Di ba sa balikat ko? Kasi ako ang the beloved John disciple. Sabi naman ng ating tiyuhin, sino ba ang tiyuhin natin? Sino ang tiyuhin natin? Judas Iscariote? Ay maling-mali kayo. Sapagkat the world is ruled by money. Ako ang may hawak ng kaban ng bayan. So, pag hindi ko kayo binigyan ng pera, gutom kayo. Kaya I am the greatest. Sabi naman ni Philip, kay babaw ng inyong mga dahilan. Pero, di ba niyo napansin nung nagutom ang mga tao sa disyerto? Kanino siya humingi ng advice kung saan kukuha ng makakain? Ako yata ang #1 messianic presidential advisor ni Lord. Kaya ako ang the best. At nang tinanong ng Panginoon, anong pinag-uusapan ninyo? At sabi ng tungkol sa kung sino ang dakila. Ang ginawa ng Panginoon ay shocking sa kanila. Kinuha niya ang isang bata at sabi niya, hanggat kayo'y hindi nagiging katulad at kawangis ng bata, hindi kayo makakarating sa kaharian ng langit. Ang mga bata ang pinakang dakila
ang mga bata ang pinaghaharian ng Diyos. Mga kapatid, tatlong bagay po ang nais kong bigyan ng pansin sa banal na ebanghelyo. Una po, there is that human tendency, the need for us to be recognized, to be number one, maging bida, maging kilala, maging tanyag. Kaya bata pa lang yung anak ninyo, tuturuan na anak, gusto ko valedictorian ka ha? Tatalunin mo yung anak ng teacher ha? At kaya naman naging honor yan siguro, gawa ng anak nga ng teacher, kaya mo yan. Anak, dapat ikaw ay first honor. Bata pa lang ay kanilang itinanim na sa kanilang isip ang kompetisyon. Sabagat mahalaga sa atin to be recognized and to be great, to be superstar. Kaya kahit ang anak mo ay sintonado ang boses, anak, ganda ng boses mo. Sige, ituloy mo yan. At doon sa mga anak ninyo na babae, sabi, anak, sige, pang-beauty contest ang bida mo, ang mukha mo. Ang mukha mo ay pang-beauty contest, pero lahat ng contest sinalihan na talo. Dahil yun ang itinanim ng kanyang ina. Mga kapatid, there is an innate desire in ourselves to be great, to be superstar. Kaya naman sabi ng Panginoon, hindi ganyan ang kadakilaan. At sinamantala ng Panginoon na magturo tungkol sa tunay na kadakilaan. Kaya ito pong banal na ebanghelyo, ako po ay may natanong, sabi ko, paglaki po ba ng inyong anak, ano po ang gusto ninyo? Nako, 3 lang po yon. Ano po yon? PBA. Ba? Gusto niyo maging basketballista ang anak niyo? Hindi po. It's either politiko, B, basketballista, A, artista. Bakit ho PBA? Say, Father, pagka politiko ka, basketballista, artista, sikat, kilala, at higit sa lahat, maraming datong. Kaya PBA na lang ang aking anak. At marami po sa atin ay gustong maging dakila. Pero iba ang itinuro ng Panginoon. Sino ba ang dakila para sa mundo? That brings me to the second point. Ang dakila sa mundo, yung maraming pera. Ang dakila sa mundo, yung tanyag. Ang dakila sa mundo ay yung maraming ari-arian. Pero sabi ng Panginoon, 2 bagay ang pagiging dakila. Number 1, to be great is to become humble. To become unimportant. To become the last. Yun ang unang kadakilaan para sa Panginoon. At pangalawa, to become great is to become servant of all. Yun ang kadakilaan para sa Panginoon. Sa madaling salita, balikan natin, to become great is to become little children. Yung bang wala kang magagawa, yung bang lagi kang dependent sa mga tao. This utter dependence of a child is the greatest asset of the child. At ito rin po ang pwede nating maging greatest asset. If we take to ourselves that without God we are nothing. That we are totally dependent on God. Naranasan na po ba ninyo na kayo ay hindi tanggapin? Not to be recognized, but humiliated. Naranasan ko po yan nung isang healing explosion sa Marikina riverbank. Malaki pong, bago pa lang po ako nagkakapangalan nun sa healing ministry. Pagdating ko po doon, may isang nasa healing ministry na brother.
At sabi sa akin, bakit ka pumunta rito? Hindi ka naman invited. Sabi ko, kapal ng mukha nito. At kinontrol-control ko po, munti ko nang kutusan o sapukin. Pero nagkontrol po ako. At pagkatapos, sabi niya, tatanungin ko yung organizer kung ikaw ay invited. Sabi ko, nakakadalwa na ito, teka. At sinabi yun in front of my music ministry. Talagang hiyang-hiya po ko, halos akong matunaw. Sabi niya, sandali, kakausapin ko yung organizer. At nung kinausap ko, hindi kami ang nag-imbita dyan. Dalawa po pala ang organizers. Isa ay Marian at isa ay grupo ng mga babaeng nasa parokya. Sabi si Father, invited namin. Talaga pong ako ay humiliated nung panahong yon. But Mama Mary vindicated me. It was September 8, her birthday. Yun po ang kauna-unahang kong praying over na napanood sa telebisyon na merong dalawang paralitiko na naglakad from the wheelchair. At sabi ko, Mama Mary, thank you for vindicating me. Naroon po ang kadakilaan pag tayo nagpapakababa. And God will raise us up if we try to consider ourselves unimportant, if we considered ourselves the last, ang Diyos na po ang magtataas sa atin. From that moment on po, nakilala na po ako sa larangan ng pagpapagaling. It was an act of humiliation, a blatant attack on my identity as a healing priest. Pero God designed it to be the starting point of my healing ministry. Pangalawa, ang kadakilaan po, sabi ng Panginoon, makikita kung marunong kang maglingkod. Malapit na po ang eleksyon. Iboto po natin yung mga taong sa tingin natin marunong maglingkod. Sa bayan, hindi para sa kanilang sarili. Hindi para sa kanilang pamilya. Hindi para sa kanilang bulsa. Sasabihin niya, teka muna, pamilya ko muna, kusina ko muna, bulsa ko muna. Sabi ng Panginoon, teka muna, ako muna. The greatest ministry is the ministry of service. Kapag tayo po ay naglingkod ng totoo, kapag tayo po ay nakatulong sa ating kapwa na hindi tayo humihingi ng kapalit, that is the greatest happiness. Ako po, kapag nakakita akong pinare over ko na gumaling, nag-text sa akin, Father, hindi na po ko umato, salamat po. Naluluha po ako. Naluluha po ako sa kaligayahan because I have experienced myself as an instrument of healing. And that is a source of happiness. Mga kapatid, alam ba ninyo kung bakit parang kulang ang buhay natin? Kasi lagi na lang sarili natin ang ating iniisip. Lagi na lamang kapakanan natin ang ating iniisip. Forget about ourselves. Learn to serve. At makikita po ninyo, maligaya, masaya ang buhay ng nakakatulong sa kapwa. Nakaka-bless po ang maglingkod. You will experience an immense peace which the world cannot give, which money cannot give, which power cannot give. But the sense of satisfaction and fulfillment will be great. Kaya nga po, kung uulitin uli ang buhay ko, i-rewind, hindi ho ako mag-aartista. Ako po'y magpapahari pa rin. Sapagat only in the ministry of the priesthood I experience that kind of self-fulfillment na makatulong sa kapwa at makapaglingkod. Mga kapatid, try to serve. Marami po sa atin ay mga political leaders.
Why not try to become servant leaders? Yung bang makikita mo na ikaw ay tunay na naglilingkod. Ang hirap ng tao ay hirap mo. Ang sakit ng tao ay sakit mo. Ang krus ng mga tao ay krus mo. That is the suffering Messiah. That is not political leaders, but servant leaders. Mga kapatid, magdasal po tayo, malapit ng eleksyon. Sana po ang piliin natin, hindi political leaders, servant leaders. Servant leaders na hindi sensitibo at pusong mamon. Makaranas lang ng kaunting papaltik sa pulpito, ay iyaking-iyakin. Hindi po ganyan ang politiko. Hindi po ganyan ang mga leader. Hindi sarili lang ang iniisip. Nasaktan ako, siniraan ako. Hindi po ganun. Kung ikaw ay ayaw masaktan, huwag kang kumandidato. Magpiko ka na lang at mag-jackstone sa bahay ninyo. Kapag ikay public servant, then you are exposed to vulnerability. Then you need to serve. You need to deliver goods. At kapag ikaw ay hindi nakapag-deliver ng goods, at ikaw ay nasabihan, tanggapin mo. Sasabihin mo, hindi ako yan. Tangging mang yan. Tangging-tanggi. Kaya napakaganda po mga kapatid, hanapin natin, hindi politikong leader, kundi leader na tunay na maglilingkod, servant leaders. At sino po ang modelo ng tunay na paglilingkod? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos, who came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Mga kapatid, may kulang ba sa buhay mo? Subukan mong maglingkod. Yung totoo, yung walang kapalit, yung hindi kasama ang dignidad, hindi may kapalit, kung hindi ang kapalit, buhay na walang hanggan. Amen.